Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke, chapter 8, verses 22 hanggang 25. Isang araw, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo at ganoon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na nakatulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog na po tayo. Sabi nila, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang mga hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Build your foundation. Napakahalaga po na ang ating pananampalataya ay i-build po muna natin sa ating buhay. Ano po? Kasi yan ang ating pundasyon sa pagharap natin sa maraming problema at pagsubok na meron sa mundong ito. At sa ating pag-aaral ngayon, makikita niyo po, sinabihan ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Pero nung sila po ay sinalubong ng malakas na bagyo at nanganib po na lumubog yung kanilang bangka, alam niyo po ang sabi ng mga alagad, Panginoon, lumulubog na po tayo. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, pagkatapos patigilin ng Panginoon yung malalakas na hangin at alon, ang sabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya mapapansin ninyo, napakahalaga po talaga ng pananampalataya itong pundasyon ng Christian life Ano po? At ang sabi ng iba kadalasan, yung mga pagsubok, Pastor, magpasalamat tayo dyan kasi sa pamamagitan niya nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Mali po, ang nagbibigay ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Kung naniwala lamang yung mga alagad sa sinabi ni Jesus na sila ay tatawid doon sa kabilang ibayo, ay hindi sila mangangamba ng labis. Kaya lang ang nangyari sa kanila, hindi pa lumulubog yung kanilang bangka, nauna na pong lumubog yung kanilang pananampalataya. Ngayon, may paliwanag kasi dyan Sabi po sa James chapter 1, verses 2 to 4 na ito po yung kadalasan pinagbabasihan ng marami patungkol po sa pananampalataya. Sabi diyan, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Akala nung iba, dapat magpasalamat tayo pagka dumarating yung mga problema, magalak kasi ang sabi po rito. Pero kung iintindihin po ninyo, ang tinutukoy po dyan, ay yung taong meron ng pananampalataya. No? Yung problema kasi pag dumating yan doon sa tao na wala pang pananampalataya, naku po, ang mararanasan ng taong yun ay katulad nitong mga nasa pangka. Ano po. Pero kapag ang tao po ay meron ng pananampalataya, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tatatag. Ano po, at yung katatagan na yan ang magbibigay sa iyo ng kaganapan sa buhay. Kasi sabi po diyan sa English Bible, sa James chapter 1 verse 2, trials develop perseverance. Ano po? Or yung testing of your faith produces perseverance. So, ibig sabihin, may faith na. Si Satanas sinusubok lagi yung ating pananampalataya. Nare-reveal po yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya kung wala kang pananampalataya, sinubok ka, marami talagang bumabagsak. Pero kung ikaw ay mayroong pananampalataya, sabi rito, magpapakatatag ka hanggang wakas. Sabi rito, at ikaw ay magiging ganap. Ano po? Sa English Bible, yung perseverance will finish its work. Kaya para sa akin po, dapat patatagin muna natin yung pundasyon natin sa buhay. Ano po, build your foundation first. Ano po, para kang nagtatayo ng bahay na binabanggit doon sa Luke chapter 6 verses 46 to 48. Build a strong foundation of faith. Ano po, kasi matutulad tayo doon sa lalaki na nagtayo ng bahay na sabi dito, who dug down deep, hinukay niya ng malalim yung kanyang pundasyon at itinayo niya yung kanyang bahay sa pundasyon na bato, matibay. Ano po? Kaya pagdating ng bagyo ng buhay, ano po, ang sabi ng Biblia, when flood came,
The torrent struck that house but could not shake it. Hindi kayang alugin, gibain, sirain nung bagyo yung buhay ng taong yun. Ano po ang sabi diyan? Because it was well built, matibay. Kaya alam niyo po, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya sa atin. Kasi sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 23 to 25, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. So, yun po pala ang dahilan kung paano kayo na-born again. Dahil sa salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung paano kayo na-born again, pero ako, tiyak po ako sa aking puso na kaya ako na-born again kasi nakapakinig po ako ng salita ng Diyos. Yun ang bumago sa aking buhay. At ang sabi rito, lahat ng tao'y tulad ng damo na lalanta. Para tayong bulaklak na kumukupas ang kariktan. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At yun po dapat ang pundasyon natin sa ating buhay. Salamat, Panginoon, at dalangin ko na lahat po ng nakikinig ng iyong salita sa araw na ito ay bigyan mo po ng matibay na pundasyon sa buhay. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. At kung dumating man yung mga problema sa buhay na ito, kami ay matatag dahil kami pinatatag ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.